Nagpatutsyada ang Malacanang sa mga opisyal ng gobyerno na hindi umano nagtatrabaho. Kasunod yan ang pagtaas ng trust and performance ratings ni Pangulong Bongbong Marcos at pagbaba naman ng ratings ni Vice President Sara Duterte. Live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, ano ba ang sinabi ngayon ng palasyo tungkol sa isyong ito? Ruth, bago ko talakayan yung usapin tungkol sa trust ratings, pansinin ko muna o bigyang diin ko muna yung naging pahayag ng Malacanang tungkol nga dito sa national budget. Ang sabi kasi dyan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sana ay tumulong ang taong bayan sa pagbabantay ng bicameral committee para masigurong maayos ang latag ng pondo para sa 2026. Ayaw daw kasi nila na magkaroon ng abuse pagdating sa power of the purse. Kasunod yan na naging pahayag ni Senate President Jesus Escudero na mahirap daw maiwasan na magkaroon ng pagbabago yung National Expenditure Program o yung proposed budget na isusumite ng Department of Budget and Management sa Kongreso. At kagaya nga ng nabanggit mo kanina, nagbigay din sila ng pahayag tungkol nga dito sa improvement ng numero ni Pangulong Bongbong Marcos base doon sa Okta survey. Tumaas kasi yung kanyang trust ratings. Welcome development ito para sa Malacanang. Pero ang sabi ni Yuse Castro, hindi pa rin naman daw nila iindain kung ano ba yung magiging resulta ng numero. Dire-diretso pa rin daw sa pagtatrabaho ang Pangulo. But of course, it's a welcome development. Pero hindi pa dyan natapos ang pahayag ni Yuse Castro dahil meron din siyang ilang mga pasaring. Narito ang pahayag ni Yuse Castro. Kung tumataas man po ang approval at trust rating ng Pangulo ay nakakatuwa po ito dahil nakikita na lang trabaho. Mas mahirap po kasi na bumababa ang rating pero nagtatrabaho. Pero mas mabigat yung hindi nagtatrabaho pero tumataas ang rating. Sino pong nire-refer niyo, ma'am? Kung sino po yung hindi nagtatrabaho ng mga public officials, siguro po kung mataas ang rating nila, wow. Ruth? May ibinigay na bang detalye naman dito sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa India? Kailan nga yan at ano ang kanyang pakay doon? Yes, Ruth, kanina nagsagawa na rin ng press briefing ang Department of Foreign Affairs dito sa Malacanang at inanunsyo nga na itong si Pangulong Bongbong Marcos ay magsasagawa ng state visit dyan sa India sa susunod na linggo mula August 4 hanggang August 8. Isa itong state visit base na rin sa paanyaya ng Prime Minister ng India. Ang mga highlights ng kanyang pagbisita, una siyang pupunta sa New Delhi, magkakaroon siya ng bilateral meeting kasama ang Prime Minister ng India at ang presidente nila. Magkakaroon din ng ilang mga pulong ang Pangulo kasama yung mga business leaders at haharapin din niya yung media ng India. Inaasahan na magkakaroon ng 6 na agreements na saselyuhan sa pagbisita dyan ng Pangulo. Pero posible raw na madagdagan ito. Inaasahan na ito ay sa larangan ng science and technology at iba pang areas of cooperation. Umaasa rin ng DFA na mas mapapalalim ang relasyon ng India at Pilipinas pagdating sa larangan naman ng depensa. Matapos ang pagbisita sa New Delhi, didiretso ang Pangulo sa Bangalore at dito ay magkakaroon siya ni bagong pagpupulong sa ilang business leaders bago harapin ang Philippine Media Delegation. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.